But hindi totoo na hindi sila nagpakita rito ng original na kopya ng Mr. Chair, ang pinakita po nila Yes, is an Deputy Speaker owner's Marcoleta. duplicate certificate. Hindi po yun ang original copy. Pwede po bang Hearing suspended. inyo? At malinaw talaga, nakita rin namin. Huwag kayong mag-alala pa, pakukuha din natin yun. At siguro lalo nating malilinawan yun. Ang sinasabi lang natin dito, sana magpakatapat na kayo. Mulat-mula pa kasi sinasabi na namin ito. Kung hindi po standard ang splicing ng content, sinasabi po ninyo nagsisinungaling ang aming kasama rito. Is that you are trying to imply? Your Honor. Hindi po, Your Honor. Oh, Ang paano sinasabi ko ngayon? lang po, ine-edit po namin ng mga video at sound bites, pero hindi po para mag-sinungaling o mag-mislead sa aming storya. May I repeat that? That particular interview never existed according to her. Pinipilit nyo, it existed, and you edited the content. Either you're implying that the good congresswoman is lying, or you're thinking of something else. No, Your Honor. Ang practice po kasi, minsan nag-i-interview po kami sa ibang platforms and then gagamitin po yon sa mas maikling version sa ibang programa. Yun po ang nangyayari doon. But if the motivation is to deceive the public into believing that she did apologize to a particular organization na hindi naman talaga nangyari, ang biktima rito yung publiko. She was at the sick bed of her father. Nakita niya yon. Masakit, hindi ba? Ito yung pinag-uusapan natin. And then, kanina, sinasabi ninyo na meron kayong code of ethics. Meron kayong strict ethical guidelines. At ang sinabi mo pa nga, isinasabuhay ng mga reporters at mga journalists ang inyong code of ethics, ganun din yung KBP broadcast code. Tama po. Opo. Alam niyo ba na habang ginaganap natin ang pagdinig dito sa kapulungan ito, I can remember, I think that's the first week of June, when one of your reporters texted me twice. Initially, I was unable to answer him sapagkat alam naman ninyo ang trabaho rito, kasagsagan. Until I finally responded to his text messages. He was asking me to clarify and reconcile some of those things that he wanted me to clarify or reconcile. Sabi ko sa kanya sa text messages, baka mas maganda sana kung sa house na lang kung available. Chinek niya, the house is not available because at that time, binabawal na because of physical distancing. Okay, so sabi niya, by text messages again, pwede ho ba kayo sa Zoom? Sabi ko, okay lang sa akin yan. Did you know that the only condition I ask of him is that dapat meron na sanang ibang mga reporters din sa ibang networks because I recall that some of them also asked for an interview and I was not able to comply. Sabi naman niya, okay po, so we will schedule a Zoom conference by tomorrow at 10:30 in the morning and he will text me the link. Siguro yan mga between 4 o'clock to 4:30 ng hapon. At about 7 o'clock in the evening, ayun, pumitada na siya. At ang sinasabi pa niya doon, parang ako pang may kasalanan na matagal na raw niya akong kinokontak, ayaw ko naman daw sumagot, at ang gusto ko pa raw kinabukasan. Eh sino ba yung nagpilit na makipag-zoom sa akin, hindi ba siya? He practically suppressed
that information na siya ang nag-alok sa akin na mag-Zoom kami. At pumayag naman ako, believing that that is the best way to reconcile those things. Ganun pa man, bumanat na siya ng alas 7, was still waiting na baka naman matuloy pa yung 10:30 namin, naghihintay ako. At 9 o'clock, nag-text siya sa akin, nagsosorry, sabi niya, as after conferring with my bosses, sabi niya, hindi pala pwede kanya na makipag-zoom ako at saka yung ibang network sa mga politiko. Can you imagine? Alam mo ba, ang ginawa ko kauna-unahang pagkakataon is to reproduce those text messages. At yung umaga na yon, binigyan ko ng kopya si Mr. Carlo Katigbak. And to his credit, he apologized to me, believing that he will ask. Sinabi naman niya, hayaan niyo po pagsasabihan ko. Ang kinausap ko po is the President and CEO of ABS CBN. Wala naman sigurong duda na gagawa niya ng paraan yun. Alam ba niyo yung nangyari kinagabihan? Dinoble niya ulit. Kasama pa yung isang angkor ninyo na tagabasa ng balita. At lalong naggrabe. Pinalilitaw nila na sa screen, doon sila marunong eh. Pinalilitaw nila that there were 5 franchise bills na ako ang principal author. Bago pa nangyari yun eh, nag-usap na sila ng aking chief of staff eh. Ang sabi ng aking chief of staff, to my recollection, sabi niya, ni wala pa kaming, kasi ang salita niya, pangunahing may akda, the principal author. Meron po akong kopya ng certification ng House of Representatives. Kung interesado po kayo, bibigyan ko po kayo ng kopya. Totoo po yun. Wala po akong iniakda kahit anong prangkisa. Kung prangkisa lang ang pag-uusapan. Nangyayari po na kung minsan ang pangalan ng bawat isa sa amin ay hahalo na parang co-authors. Kung minsan po consolidated po yun, somebody will move that all members present or the members of the franchise committee be made co-authors of this bill. Something that we cannot control. Ang ginawa niya sana, pumunta siya rito sa House of Representatives, kumuha ng certification. Alam po ninyo yung pinakamabuting ebidensya doon, yung initiatory bill. Kasi nakapirma po yun. May pirma ako doon kung sakasakali. Kung sakaling nirefile ng ibang kasama namin, makikita pa ninyo yung original kung sino naman yung nag-file nung una. Yun lang naman po ang pwedeng gawin niya. Ginawa po ba niya yun? Hindi. Ano po ba yung motive niya? Kasi po kasama ho ako rito na nire-revisa natin ang inyong prangkisa para siguro sa kanya nakagagawa siya ng mabuti para sa ABS CBN. Kaya niya ginawa yun. Ngayon, ang sabi niyo kanina, kayo ay mayroong code of ethics at saka strict ethical guidelines. Bakit hindi po niya sinabi sa inyo na siya mismong nag-alok sa akin na mag-Zoom kami at ako naman ay pumayag? Pagkatapos babaligtarin niya na matagal na raw akong kinakausap, ang gusto ko pa raw yung araw ng kinabukasan. Para bang ako pang may kasalanan. Inalok na nga po ako pang gagawin kasalanan. Tingnan po ninyo itong binasa ninyo kanina, Madam King Reyes. Yung slide number 9, ang sabi nyo rito, at the news division level, we have a standards and practices unit that likewise ensures our journalists adhere to our own code of ethics and observe the highest professional and ethical standards. Kabaligtaran po ito sa ginagawa ng inyong mga reporters. Ito pa po, just like those in government, journalists and the news media operate as trustees of the public. Tama naman sana yun. As such,
Our first loyalty is to the citizens. Tama rin po yun. And our primary obligation is to the truth. Tama rin yun. We know that as we hold power to account, we ourselves are accountable to the public we serve. You pay lip service to this. Tinitwist po ninyo ang mga balita. Kayo ang gumagawa ng balita kahit na mali. Pagkatapos, 2 araw pagkatapos na may ere yung ganong klaseng report. Kung babalikan mo yun, Ms. Ging Reyes, parang pinagsalikupan ako ng dalawa eh. Yung isa yung anchor rin yung isa ron. Oh, hindi ba attorney? Sabi niya. Res ipsa loquitur. Ganon silang magsalita eh. Ano ron ang res ipsa loquitur? Nakita ba niya yung certification ng House of Representatives? Nagpapanggap pa kasing abogado yung isa, although itong reporter mo parang abogado yata talaga. Pero yung isang kasama niya, siya yung umaastang parang abogado. Ito po ang sinabi niyo after 2 days. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Before I hired X, I wasn't convinced he'd want to be a full-time journalist. He was already a lawyer then. He was young and promising and a reporter's job didn't exactly pay well. I warned him that he must get used to the long, unrewarding hours, unscheduled events, chaotic days, sleepless nights, and had to train first, pound the beat, and work with demanding colleagues. 5 years later, he's proved to be one of our most reliable and thorough journalists. He has truly found his calling, and we're fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. I'm proud of you, blah, blah, blah. Did you serve the public well in doing this? Is this the new service organization of ABS CBN? Dahil ba kasama ako dito na nire-revisa natin ang prangkisa ninyo, ganun na lang ang pagtrato sa amin. Katulad po na sinabi ni Congresswoman Janet Garin, yung casualties po rito yung maliliit na tao Meron kayong pananagutan na paglingkuran ninyo sila. Sabi ninyo, totoo naman yun Paano po sila makapagdidesisyon sa buhay nila kung yung pinakakain nating balita sa kanila ay kabalintonaan, puro kabaligtaran? Ang totoo po niyan, habang tayo po ay nandito sa maraming araw na ginampanan natin ang ating tungkulin. Sa dami po siguro ng mga taong nagte-text sa akin, bakit po pagka ako nang nagsasalita, pinapatay na po yung mga, hindi po isa, hindi 10, hindi 100, sobra pa po roon. Pwede mo nang paniwalaan yun. Siguro kung 3 lang ang nagsasabi sa akin, pagka kayo na po nagsasalita, pinapatay na po nila yung, nung hindi pa po kayo na CDO. Ganun po talaga Pagkatapos sasabihin natin sa tao, paglilingkuran po natin sila ng totoo. Kabaligtaran po, Madam Ging Reyes. You want to react? Do you want to react? May I, Your Honor? Ms. Reyes, Sir, Mr. Chair, that story was not about you personally, Your Honor. Our reporter deemed it newsworthy to look at the issue of the 50-year franchise duration. At doon lang po niya nakita yung legislative record na nandoon ang pangalan ninyo doon sa ilang franchise bills na nasa website naman po ng Kongreso. Yun lamang po ang kanyang motivation nung ginawa niya yung storya. Ngayon Kaya po, niya ginawa yun sapagkat napipintungang pinagtatalunan natin dito ang proposition of whether or not we will still grant a fresh franchise to ABS CBN. Kaya niya ginawa yun, hindi last year, hindi 2 years ago, hindi 5 years ago,
sapagkat nakabinbin nga ang usapin ng prangkisa. So gusto niyang tingnan kung consistent ako sa aking advocacy, kaya niya ginawa yun. I Ang will- problema lang, Ms. Ging Reyes, sana hindi sa website siya bumasi muna. Yung website kasi kung minsan ina-update. Sabi ko nga sa iyo kanina, nagiging practice na kasi rito yung mga kasama namin, mag-move sila na the members present, kung minsan hindi mo naman maririnig yun, lalo na po kung dito na ginawa, tapos na po sa second reading, somebody will move that the members of the franchise committee be made authors or co-authors of this bill. Eh kung wala naman po ako ron, paano ko namang makukontrol yun? Kaya yun po yung ibig nating sabihin. Pero in the interest of fair reporting and honest reporting na sinasabi nyo, sinusunod ninyo ang inyong code of ethics, hindi mo mas maganda na pumunta siya sa aming index division dito. Makakakuha po siya eh. Ipong initiatory bill ang sinasabi ko sa inyo na kung saan pipirma roon ang isang miyembro ng House of Representatives. Doon po niyo matutukoy kung siya talaga ay principal sponsor. May I respond? Maano po ba yun? Masyado po bang malaking bagay para sa isang reporter para maging ganap na makatotohanan sa pagganap niya ng tungkulin? Kayo naman po eh. Napalusutan pa rin niya kayo. Kaya sasabihin ninyong, he has truly found this calling. And we are so fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. Masakit po yun eh. Kayo po ba naniniwala that the freedom of speech or the press freedom is a monopoly of a broadcasting corporation? No, Your Honor. Tama. Kasi kahit na sino pong mamamayan, karapatan niya rin ang press freedom. Karapatan niya na makakita, makarinig ng balita na totoo, na tunay, na walang kasinungalingan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay prangkisa ninyo eh. Sabi kanina nung isang kasama namin nagsalita, hindi naman daw kaugnay ng prangkisa ninyo. Nakalimutan niya, nasa section 4 po ninyo yun. Your responsibility to the public. May nakalagay pa nga doon eh, willful misrepresentation. Hindi niyo po dapat kinakalimutan na dapat meron kayong obligasyon sa publiko. Kaya sangkot din ang prangkisa ninyo. Ang sabi po ninyo ay balanse, objective. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Nung pumanaw po si dating secretary, hindi secretary, yung pong head ng Securities and Exchange Commission, si Attorney Perfecto Yasay. Ang headline po ninyo, ex-DFA Chief Yasay, o nga pala, ano pa siya, naging DFA nga po pala siya. ABS CBN banner, ex-DFA Chief Yasay, who led Duterte's China pivot, dies. Lalagyan pa ninyo kasi ng... Ewan ko kung bakit kailangan po niyong lalagyan pa ng parang elemento ng... Ikumpara po ninyo sa GMA. Sabi ng GMA, ex-DFA Chief Perfecto Yasay Jr. passes away. Hindi po dapat ganun nga. Yun po yung tama eh. That is the true and
exact account of what happened. Pero ilalagyan mo pang who led Duterte's China pivot dies. What is the reason for this? Your Honor, I'm not very familiar with that particular headline, but I remember seeing a headline in our digital stories that read, former DFA Chief Yasay passes away. So, Meron din po kasing iba-ibang entries sa ito po storya, kasi, Your Honor. nasa online po ninyo eh. Ako po pagka sinasabi ko sa inyo, hindi ako magsisinungaling. Lalagyan pa ninyo ng flavor kasi. Lalagyan nyo pa ng palabok. Alam ba ninyo, ang katapat na parusa nun, halimbawa, bibigay ko po sa inyo. Sabi nyo kasi kanina, sinusunod ninyo yung KBP Code of Ethics. Broadcast Code of the Philippines, 2007, KBP. Ang sabi po doon sa Article 7, Section 2, persons affected by tragedy or grief shall be treated with sensitivity, respect, and discretion. They should be allowed to suffer their grief in private. Pero kung lalagyan mo pang ex-DFA Chief Yasay who led Duterte's China pivot dies. Your Ayun po Honor, ang there was style. nothing malicious in that headline. You will be the one to decide on that, Ms. Ging Reyes? Aren't you supposed to be the one to decide on whether or not there is malice in this? Because there was none, Your Honor. That is a fact. He was at the helm Kayo po of the ba Foreign ang- Affairs Kayo Department. po ba ang magja-justify nun o kami? Your Honor, we go through this editorial process every day. It is our job. And in headline writing, there are times when context is also needed. There are times when people noted or notable for certain achievements, those achievements are mentioned. It is not necessarily a negative thing, Your Honor. Napaka-basic lang po ng comparison na sinabi ko. Namatay po yung ex-DFA head. Ang basic na balita, ex-DFA Perfecto Yasa dies. Walang problema ron. Pero kung sasamutan mo ng flavor, nagkakaroon po ng kulay. Yun lang naman po ang problema. Kanina po, well, may nagsabi po sa ABS CBN, si Ginong Carlo Katigbak yata, we're making a public commitment na lahat po ng mga taong gustong magpaliwanag o kung kami man ay nagkamali, inaanyayahan po namin. Something to that effect, Mr. Katigbak. Did you say that? Para makapagpaliwanag naman sa inyong istasyon. We're making a public commitment po that any public official will be allowed to air their side on a story. Yun nga, that's a Apo. commitment that you promise, an undertaking. Di Yes ba? po. Okay. Ang nangyari po kasi, parang it's too late in the day. Ang dami na pong nagkaroon ng sama ng loob. Yung sinabi ko pong isa-isa kanina, Congresswoman Janet Garing, Congressman Mike Defensor, Congressman Benny Abante, Congressman Bambol Tolentino, Congressman P.D. Barsaga. Meron po kasi tayong kasabihan, Mr. Chair. Bago nagsalakot ka niya, basa na yung tuktok. Napakahirap po kasi na ngayon lang natin gagawin. Parang nagiging platitude. Sibulay, sabi nila. Parang cliche lang. Kasi bakit hindi po sasabihin ito? Kung babase po tayo sa Code of Ethics at saka yung strict ethical guidelines, sa tingin niyo po ba may ngipin yun? Ang broadcasting industry, kahit na print industry, ito po lamang ang industry sa ating bansa
na walang regulation. Alam po ninyo yun. Sapagkat ang ating saligang batas gustong panatilihin yung freedom of the press. Kaya kung mapapansin ninyo, kayo lang ang industriya na talagang walang legislated regulations. So ang gagawin ninyo, self-imposed regulations, nangyari, magkakaroon kayo ng code of ethics. Pero gaano ka-useful yung code of ethics kung ang pag-uusapan, di sana na-prevent lang lahat natin itong mga complaints kanina na isa-isang narinig natin. Kasi po, there are existing regulations that ABS CBN should comply. Nauna na po yung NTC. Nandyan po yung ating saligang batas. Nandyan po yung Presidential Decree 1018. Nandyan ang Presidential Decree 576-A. Kung ito po ay hindi po nyo naganap na nasunod, ito po yung madaling halimbawa rito, Mr. Katigbak. Maraming beses po nating napatunayan, katulad po ng kayo pinagbigyan na mag-migrate from analog to digital. Meron kayong demonstration permit na yun ay merong validity hanggang June 30, 2015. Hindi naman kayo tumigil. Tuloy-tuloy kayo hanggang umabot ng 5 taon at 4 na buwan. Kung susumahin po natin yung violations, kung ilang beses niyong ginawa yun, araw-araw yun, 365 times 5.4, 1,971. Kung siyam na channels po yun, Mr. Katigbak, ang bilang po ng violation nyo is 17,739. Hindi ko pa po binabanggit yun yung mahigit o 9 milyon na black box na ibinenta nyo na wala namang approval o pahintulot ang National Telecommunications Commission. Yung pinigil nila kayo na huwag niyong i-ere ang Mayweather-Pacquiao fight, sa kabila ng pagbabawal sa inyo, tinuloy niyo pa rin. So paano po kami maniniwala na dahil sa kayo merong code of ethics at meron kayong kasamang hinire na, well, in fairness to the former Justice of the Supreme Court, pagka ba meron tayong namamatnugot na isang Chief Justice o retired Associate Justice ng Korte Suprema, yun po ba ay kasiguruhan na nagagawa na nating maayos at nasusunod na natin ang itinatakda ng Code of Ethics? Ulitin ko po. Dahil po ba meron tayong isang gumagabay sa atin na isang retiradong Justice of the Supreme Court, yung po ba'y kasiguruhan na nagaganap ninyo ang tungkulin nyo sangkayon sa inyong Code of Ethics? Your Honor, isa po yun sa epektibong pamamaraan na kami ay maging accountable at maging tapat sa aming mga guidelines at Code of Ethics. Paano ngayon yung mga hinanakit at hinaing sa inyo ng mga kasama kong naunang nagsabi rito, na nagsalita? Isa-isa nilang isiniwalat sa inyo ang kanilang mga sama ng loob. Nandun yung ating retired Justice ng Korte Suprema. Sa makatwid, hindi tayo nakakasiguro. Kahit na siguro ilan pang retired justice ang ilagay natin dyan, sapagkat Code of Ethics lang ito eh. It is a self-imposed regulation na kayo lang naman ang pwedeng sumunod o hindi.
Your Honor, yun naman pong mga narinig kong ibang hinaing ngayong araw ay hindi naman po yan nakarating sa amin at sa aming ombudsman. I assure you that we will still act on these complaints even if they were or they happened some years ago. Meron ba kayong record ng mga broadcasters ninyo, reporters or journalists na ikinumplain dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran at sa Code of Ethics na inyong sinusunod? Yes, Your Honor. Paano naman ang pagdidisiplina ang ginagawa ninyo? Katulad po nung nireport ko sa inyo kanina, kani-kanina lang. Ano naman ang ginawa niyo doon? Yun po kasing storya tungkol sa inyo, Your Honor. Ang nangyari po doon, hindi po nakuha ang panig ninyo dahil hindi po bawal po sa aming mga journalist na sila ang mag-arrange ng press conference. Ang text po niya ay sinabi niya na upon discussion with my bosses, I was advised we're not allowed to organize press conferences for politicians or government officials. May I coordinate with your staff instead? Yun po ang kanyang sagot. So, nung ginawa po niya ang storya, hinintay po niya na, at may missed call ho siya sa inyo, inisip niya po na hindi na kayo interesadong magbigay ng panig. Yun po ang nangyari doon, kaya natuloy po ang pag-ere ng kanyang storya. Gayunpaman, Your Honor. Bakit kinakailangang paikot-ikutin mo? Sinabi ko na nga siya yung nag-alok sa akin at nagkasundo kami magsusum 10:30 kinabukasan. Hindi ko po Bakit mo pinaikot-ikot. sasabihin ngayon na hindi ako nakahanda? Siyang nag-alok eh. Alam mong kondisyon ko lang, isa lang eh. Magsama siya ng ibang networks, reporters sa ibang networks. Ngayon, kung hindi niya sinunod yung usapan namin at ako'y naghihintay ng kinabukasan at sasabihin niya na hindi niyo siya pinapayagan, bakit bago siya nag-text sa akin, hindi niya munang kinlear sa'yo kung pwede yung sumo hindi? Akala ko ba ito isang abogado? Di ba dapat ang ginawa muna niya ay lumapit sa'yo, kinlear niya kung pwedeng makipag-zoom. At kung pumayag ka, matutuloy yung 10:30. Dito panlilin lang ang ginawa niya. Isang direktang panlilin lang ang ginawa niya. Sapagkat ako'y pumayag sa alok niya, mag-uusap kami kinabukasan, pero inere niya ng alas 7 ng gabi. Pagkatapos sasabihin mo, sumusunod ka sa Code of Ethics. Sasabihin ko sa iyo ito, ayon sa Section 3, page 3 nitong Broadcast Code, side comments expressing personal opinions while news items being reported or delivered are prohibited to prevent the listener from mistaking opinion for news. Yung pangalawang araw na ito yung kasama niyang broadcaster, ito yung nag-i-elicit ng opinion. Na para bang, hindi ba kanya? Maliwanag ito res ipsa loquitur. Halos pagtawanan pa niya ako doon Okay lang sa akin yun Alam mo kung alin ang nabibiktima rito, kagaya ng sinasabi namin. Yung mga tao na nakikinig, akala nila ganun katotoo. Sapagkat ipinagkait niya na sabihin, ako po ang may kasalanan Hindi ko po kasi alam na hindi pala ako papayagan. Pero dapat sinabi niya yon bago niya ako kinausap. Paano niya malalaman? Kinabukasan niya lang ako tinawagan. Pagkatapos, ipagtatanggol mo siya. Ayun, nandito sa inyong post. We are fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers.
Ano po ba yung pagkakasalang ipinapataw ng broadcast code? Meron kasing indication dito na letter S. Pagka letter S, serious. Tama? Pagka G, grave. Pagka L, light. Sinasabi po rito, Section 6 of the same Broadcast Code of the Philippines, when the interviewer is not free to choose his questions or the interviewee or source has imposed conditions on the conduct of the interview, this fact must be made clear to the public during the broadcast. Serious na naman po ito. Ano ba yung condition na binigay ko? Isa lamang po eh. Magsama ka naman kako ng reporter sa ibang networks. Kasi nahihiya ako, meron ding nag-aalok ng interview, hindi ko sila mapagbigyan. That's the whole point. Mr. Katigbak, kanina po may nagtanong sa inyo na tungkol sa mga hindi na-i-airing mga political ads at yan naman po alam na natin. Hindi po ba meron kayong mga tinatawag na media planners? Sila itong humahawak ng lahat ng mga political ads para yun ma-manage natin sa tamang pagkakaayos, sa tamang panahon na hinihingi nila. Kaya nga, meron kayong mga tao eh. This is a function of management. Bakit naman po nung araw na, pinakahuling araw ng yung election season, huling araw na yun, ang nakatalagang i-ere doon ay yung mga negative political ads na binayaran ni dating Senador Trillanes. At kung hindi naharang sa pamagitan ng TRO, yun ang nauna eh. Kaya minsan po, nagkakaroon ng talagang agam-agam o talagang meron kayong partisan actions. Paano kung hindi, halimbawa, naharang sa pamagitan ng TRO na inihain ni Speaker Alan Cayetano na noon ay Vice Presidenteng kandidato sa ticket ni President Duterte? Inuulit ko po, Ms. Ging Reyes, nandito po yung certification na ginawa ng Bills and Index Division para patunayan po na yung 5 mga franchise bills, wala po kong iniakda kahit isa roon. Your Honor, if that is a new development on this matter, then we would gladly air it and publish it. Tapos na po eh. Opo. Pinatawad ko na po yung reporter ninyo. Sinasabi ko lang, yung nabibiktima, the chief casualty of all this exercise is the viewing public. Ako po bilang isang public servant, hindi na po ako estranghero sa ganito eh. Sanay na po kami dito eh. Maliban lang po sa mga pamilya namin, siyempre hindi sila kumikibo, nasasaktan din siguro sila. Hindi naman nila sinasabi sa amin. Pero higit sa lahat, yun pong mga tao na pinaglilingkuran natin kapwa. Kaya nga po, nung imbitahin ako ni Mr. Carlo Katigbak, nagpasalamat na lang ako. Sabi ko, palagay ko, pwede ko nang ipasa Diyos ka ako. Ms. Ging Reyes, how do you determine that an item is newsworthy?
May you please repeat the last line, Your Honor? Like an incident, something, a person, a subject matter. How does the network determine that it is newsworthy? Your Honor, if it's an issue that needs to be discussed, or if it is a personality, an official of the government, anyone who has an impact and a story that has relevance and interest to the nation. The story concocted by that reporter was primarily based on his assumption that he can impeach me and discredit me because, as he alleged, I was the principal authors of those franchise bills. Ang gusto niyang palitawin, lahat ng 5 na yon lumampas na sa 50-year limit. Ang mali niya doon, sabi ko nga sa'yo, hindi ako principal author. Pangalawa, wala namang kinalaman yung mga sinabi niyang mga kumpanya kung lumampas na o hindi. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung pagbibigay ng prangkisa is addressed to the wisdom and discretion of Congress. Kung mahusay naman ang pagpatakbo mo ng prangkisa mo, inalagaan mong mabuti, sapagkat ito ay isang napaka-special na pribilehyo, bakit naman hindi ka i-renew? Ba't hindi ka pagbibigyang palawigin ang prangkisa mo? Lahat ng binanggit niya na mga kumpanya, wala naman pong nai-report ng mga paglabag yun eh. Kaya siguro nabigyan ng panibagong prangkisa. Ang totoo nun, merong nag-text sa akin na yung taga-Bohol. Inaasunto niya nga kayo kung bakit nyo sinasabi na ako ang principal author. Sapagat ang principal author doon, yung dati namin kasama rito na ngayon, gobernador ng Bohol, si Governor Arthur Yap. Napakarami po ninyong inconsistency. Hindi po ba ang balita ay galing sa mga naganap na mga pangyayari sa loob ng isang araw? Kung ano yung nangyari, ang journalist po, mayroon siyang katungkulan na isalaysay as the event unfolds or unfolded. Yun po ba dadagdagan pa ng mga komento? Balita na po yun eh. Are you free to comment on the news or you are supposed to be sticking with the news itself? Your Honor, the news is separate from commentary. Correct. Let's go to the commentary. Are you familiar with the doctrine of fair comment? A little bit, of course, Your Honor. Ano po? Opo, Your Honor. What is the doctrine of fair comment? That it is there should be a free and truthful discussion of any issue of public interest. Medyo malayo po ng konti. When we talk about the doctrine of fair comment, the comment must be and primarily be directed to the issue itself, not to the person. Okay. Yung ginawa ng reporter ninyo, kasi at the time siguro, ang paniwala niya, I'm the most active interpellator here. Hindi po, marami po kami rito. Nagkataon lang po siguro na ako yung isa sa kanyang na-target. Sa issue po tayo dapat bumase, hindi sa tao. Ang ginagawa po ninyo ngayon, puro ad hominems. Kami po ay mga ahente lang ng pamahalaan. Kami po ay mga representatives lang. Kami po ay messenger.
Yung message po ang importante. Wala po kaming personal attacks sa inyo, Mr. Your Honor. Hindi naman po kami nag-ad hominem attacks sa news, Your Honor. Sa mga tweet, hindi mo alam na binigyan ko ng kopya ng text messages na yung reporter mo at saka ako, binigyan ko si President Carlo Katigbak. Hindi mo alam yun? Hindi mo alam? The text message, Your Honor, yes, I'm aware. Oh, alam mo pala eh. Anong sinabi mo doon sa reporter? Ba't mo naman ginawa yun? Ikaw pa lang nag-alok eh. Sumunod naman siya, pumayag naman siya. So naghihintay siya ng 10:30 kinabukasan eh. Ba't naman ganun ang ginawa mo? Ba't kinakailangang magmadali ka? Eh may usapan pala kayo. O talagang gawa na yung report na yon. Tapos inulit niya pangalawang gabi. Nakita mo pala yung text message eh. Sinabihan mo ba siya, bakit ka nangako sa kanya eh? Alam mong may patakaran natin dito, hindi po tayo pwede sa mga politiko na mag-zoom. Ba't di mo siya sinabihan ng gano'n? Tapos kinongratulate mo pa siya. Paano kung maniniwala sa inyo ngayon na merong fair comment sa inyo? Your Honor, binigyan po namin ng panahon ng interview ninyo nung araw na yon at na-air naman po yan sa aming programa. Ang sinasabi That mo, same night, Your Honor. ang sinasabi mo, Ms. Ging Reyes, ay yung isang reporter na nandito sa amin na babae. Hindi yung reporter na sinasabi ko sa'yo na abogado pa naman. Alam mo, tingin ko sa kanya eh, bata pa yun eh. Baka kung hindi ganyan sana yung kanyang pasimula, baka malay mo, may future siya sa pagiging abogado. Sabi ko nga sa inyo kanina, Mr. Katigbak, sanay na ako dito eh. Ang hindi ko lang kinasanayan, yung hindi kayo parehas. Ako pagka parehas, walang problema eh. In my about 20 years in trial practice, hindi na bago sa akin yun eh. Nandun yung kalaban na abogado, nandun ka. Magpapaligsahan kayo sa harap ng korte. Yun ang training ko eh. Walang problema sa akin yun eh. Nagkaiba tayo ng opinion, halimbawa. The defense counsel, for example, is pursuing another theory. Ako ang prosecution, or baligtarin natin, he is the prosecutor, ako yung defense counsel. Natural lang na magkakaroon ng taliwas na pananaw sa lahat ng aspeto ng batas. But that's perfectly legal. Pero hindi ako nakasunayan dito. Yung ganitong klaseng exercise, walang parehas. Yung rules, hindi malinaw. You cling to an imaginary code of ethics. You cling to an ethical guidelines. Yan nagtanong sa inyo kanina eh. Oh, meron pala kayong code of ethics. Meron kayong ethical guidelines. At you have in your employee a retired Justice of the Supreme Court. Will now this assure that what you do in ABS CBN will spell out integrity, transparency, and accuracy? Ang sagot mo kagad, yes, Your Honor. Walang laman yung sagot na yun eh, Ms. Ging. Are you familiar with Presidential Decree 576-A? Anybody in ABS CBN? Okay, Mr. Chair, kayo. Section 2 of this decree. Every radio station or television channel shall allocate at least 2 hours a day as a program or programs rendering public service
during such broadcast hours as are normally regarded in the industry as prime time for a particular type of program and its appropriate audience. Public service refers to news, educational and cultural presentation, and other programs informing the people of advances in science, industry, farming, and technology, of policies and important undertaking in government designed to promote or safeguard the public welfare, of matters related to physical, intellectual, and moral development of the young, or of traditions, values, and activities which constitute the cultural heritage of the nation. Let's do some accounting here. Ang sinasabi po dito, Mr. Carlo Katigbak, may I address you now because you're the highest ranking official of ABS CBN present. This law categorically sets at least 2 hours a day, prime time, for programs on public service. Lahat ng ito in-enumerate dito. Ano po yung prime time sa ABS-CBN? Between what time until what time? Your Honor, 6 p.m. to 10 p.m. po. Okay. So ilang pong programa, maliban po sa Make It With You, alam ko po yun eh. Kasi ang asawa ko po ay talagang avid fan ni Enrique Hill at saka yung Liza Soberano. Kaya ako po napapanood yun, ayaw po kasi ng asawa ko nanonood siya na wala siyang kasama. So kahit na po ako basa ng basa sa maraming mga papeles, kailangan ko pong pumanik para panoorin yun. Pero po meron pang probinsyano. Sunod-sunod po yun eh. Ito po ba yung sinasabi ng batas dito na dapat 2 hours man lang informing the people of advances in science, in industry, in farming, in technology, of policies and important and blah, blah, blah. Wala akong nakikitang ganito eh, Mr. Caparas. Katigbak. Ito po ay isang batas na hindi pa nare-repeal. O, hindi po bang hanggang alas 10, sunod-sunod po yung telenovela na yun? Yes, Maliban sa balita, meron po kayong balita. Ang problema, yung mga balita, yung masyadong morbid po yung patayan dito, patayan doon. Wala man lang ibinalita na, yung sakit party list ni Kong Dante Marcoleta, nagbigay po ng, kasi po marami akong nahinging bigas sa mga kaibigan. Pagka ganun, walang ibabalita na ganun. Kailangan po, ang ibabalita lang, puro patayan. Ni-rape si ganito, ninakaw yung ganito. Ganito po ang nangyayari. Kanina po, yung sinasabi kong platitude, mga sibulays, mga cliche, gagawin po namin ang nararapat na reforma kung ganito po, ganyan-ganyan. Pagbibigyan po namin lahat, makapagsalita sa loobin nila kung kami po ay nakagawa ng ganito, nakapanakit ng gano'n at ganyan. Naalala ko po tuloy, I think that was the 14th Congress. Ang speaker po ay Speaker Boy Nograles. Ang pinag-uusapan po noon yung right of reply. Ito po sana yung batas na tatapat dun sa kung meron kayong nasaling na damdamin, meron kayong nai-report na medyo nakatama sa kanyang puso, halimbawa, nagkakaroon ng pagkakataong makapagsalita sana. Yun po yung right of reply. Alam po ba ninyo na nung panahon na yun, dahil sa lakas ng media, kasama po ang ABS CBN, talagang nandi po yung mga ibang mga reporters. Sa lakas po ng media, na ayaw po nila yung right of reply,
Yung pong chairman ng Public Information Committee, ayaw na niyang magdepensa. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Yung dalawa pong authors nung batas na yon, right of reply, hindi ko na po babanggitin sapagkat yung isa ay nasa Senado na. Ayaw po nilang idepensa. Nakiusap po sa akin si Speaker Nograles kung pwedeng ako. Sabi ko, Speaker, bakit ako? Hindi naman ako membro ng... Hindi na nga ako membro. Sabi ko, hindi naman ako author. Hindi, sabi niya, parang tulong mo na lang sa atin kasi wala nang gustong magdepensa on the floor. Second reading na po sana yun eh. Sa lakas po ng media, particular na po ang ABS CBN, it died a natural death. Ngayon po, sasabihin niyo sa amin na pwede naman po kayong pumunta sa ABS CBN para tagbigyan namin po kayo na makapagsalita para sa inyo. Parang huli na po ang lahat eh. Wala na po ba akong panahon, Mr. Chair? Sandali na lang sana ito eh. Wala na po kayong oras sa Deputy Speaker Marcoleta at sana po ay tapusin niyo na po ang inyong line of questioning. Kasi po, Mr. Chair, karamihan po sa mga journalist ngayon, kung ano-ano po yung mga ginagamit nilang pamamaraan. Halimbawa po yung source-based stories. Misa po naabuso ito eh. Sinasabi nila, according to one analyst, observer, who requested anonymity, paano po natin masasabi kung talagang existido yung mga tao na yun? Minsan po nagre-resort sila sa poetic license. Para yung mga artist po, yung mga pintor, minsan nagdi-debate sila sa normal. Akala nila mga artist din sila eh. Para i-wind up ko po, payagan po niyo kung basahin ko lang itong nakasulat sa librong ito. News for Sale, The Corruption and Commercialization of Philippine Media, 2004 edition. Ito Sige po, pakibasa po ninyo. Ito po ay copyright 2004 Philippine Center for Investigative Journalism. Ito po ang malungkot na pagtatapat ni Ms. Sino po ang Malu sumulat Mangas. ng librong inyong babasahin, Congressman Marcoleta? Nakalagay po rito, Chay Florentino Hofilenya, pero meron pong mga forward po ng editor's note ni Sila Coronel, Executive Director, Philippine Center for Investigative Journalism. Sige po, ituloy po ninyo. Sabi po niya sa page 93, corruption in the Philippine media remains endemic, almost systemic. It afflicts generally all levels of the organization in most of the newspapers, tabloids, radio and television networks. The bribe givers and the bribe takers have evolved a subculture and language all their own. PR agents and publicists of the government and the private sector have significantly eroded editorial discretion. Enterprise stories are rare, and in many instances, news subjects dictate and control the flow and focus of the news. There is apparent breakdown of command and discipline in many newsrooms. Editors think many reporters are inferior in craft, intelligence, and integrity, while many reporters harbor only grudging respect, or none at all, for their editors. The press corps has become the single biggest influence on many reporters. Ito pa po. Sa page 33 po, ito po nakasulat. Apart from the paramount importance of ratings, many of the networks also had to deal with the biases and preferences of their owners and top news executives. In early 2004, for example, some ABS CBN staff noticed a pro-FPJ slant in some news reports, particularly those aired on TV Patrol, the network's flagship news program. Network insiders attributed this to the fact that ABS CBN
Vice President for News Production, Jake Maderazo, known to be close friend of FPJ supporter Eduardo Dendinco Juanco, had taken charge of the newscast. Ito pa po. The other administration candidate who did very well in the senatorial race was Rojas, page 38. After a cameo appearance in the comedy show, Okay, Fine, Whatever, he bombarded the airwaves with his Mr. Palenque political ads. Rojas used Mr. Palenque image to appeal to the masses even as his handlers link him romantically to Corina Sanchez. News of the supposed romance was in newscast, gossip programs, and on radio and newspapers. The ABS CBN broadcaster also endorsed Rojas on our popular morning show on radio station DCMM. The buzz created about a relationship no doubt helped Rojas zoom up from number 17 post in mid-January to become the #1 senator. Last question po, Mr. Chair. Mr. Katigbak, meron po ba kayong mapagtitibayang dokumento na lahat po ng mga political ads na binayaran ng mga candidates ay isinumite sa isang ahensya, halimbawa ang COMELEC, para makita natin kung yung panahon na maibibigay sa kanila ay garantisadong walang pagkakaungusan, pare-parehas. Sang-ayon na rin sa Fair Election Act. Kinakailangan walang mabigyan ng advantage sa bawat isa. Meron po ba kayong parang accounting na kung saan yung pati pag-iimbita sa mga kandidato ay natutupad natin yung Fair Election Act na bawat isa ay equally na nabigyan ng pagkakataon? Maipakita, masabi ang kanilang advocacy. So yung visibility, hindi lamang doon sa pagbabayad ng political ads. Meron po ba kayong ganong dokumento na pwede naming makita para ganon makita namin na talagang balanse pati yung pagbibigay po ninyo ng pagkakataon sa kanila na magamit ang inyong istasyon? Mr. Chair, sa pagkakaalam ko po, yung COMELEC po ang nagbabantay ng appearances po ng bawat kandidato during the campaign period kasi po may limitasyon yung number of minutes allowed per candidate. At lahat po ng election spending per candidate ay sinasubmit din po namin sa COMELEC. So lahat po ng records na tinutukoy nyo ay makukuha po sa COMELEC. Yun nga po, lahat po ba ng mga political ads na nagbayad ay bago ninyo tinanggap, naisubmit nyo na kaagad sa COMELEC para sa ganun, nakita niya antimano na sobra na si candidate X. Parang masyado yung nakilingan nyo si candidate Y, halimbawa. Ang rules po ng COMELEC are within 5 days kailangan isubmit po lahat sa kanila. Sa mga kapatid po, pag nakuha namin sa COMELEC yun, lilitaw na talagang parehas na parehas po ang pagkakahati ng panahon na ibinigay ninyo sa bawat kandidato na humiling ng pagkakataong magamit ang inyong istasyon? Yung rules po ng COMELEC ay may limitasyon sa bawat kandidato sa number of minutes po kung saan sila pwedeng lumabas sa media. So yung COMELEC po ang nagbibilang. Kung halimbawa, nakaligtaan po ng COMELEC yun, sa inyo po, dahil meron kayong ombudsman, hindi ba tinitingnan? Kasi kayo po nagsabi, meron kayong ombudsman. Sa panig nyo lamang po, nakikita na ba natin na naging parehas tayo? Pwede ba nating makita yung dokumento sa inyo kung meron kayo? Sige po, check namin lahat ng appearances po ng political candidates. Opo. Mr. Chair, bago po ako magwakas, kung maalala po ninyo, more than 2 weeks ago, nagkaroon po ako ng parliamentary inquiry. At doon sinabi ko po na nakita ko po na yung titulo ng ABS CBN na isinumiti nila sa atin
Yung una po nilang sinabit ay isang Xerox copy lang. Nung kumuha po ko ng electronic copy, ang inaasahan ko pong makuha, Mr. Chair, ay yung original copy. Kahit sino po ay inaasahan niya kapag ikaw ay humingi na sa Register of Deeds, ang makikita niyo pong ibibigay nila ay yung original copy. Yung pong salitang original copy, Mr. Chair, nakasulat po sa left margin ng titulo. Pwede po ba nating ipasinag yung, nagpagawa po ako ng, yung kopya po ng mga titulo, pwede nyo bang i-zoom para makita natin? Mr. Chair, makikita po ninyo yung dalawang magkapares na titulo. Ito pong bandang kanan po, yan po yung Xerox copy na tinanggap natin nauna bago po sila nagbigay ng electronic copy. Yung electronic copy po, ito yung bandang kaliwa. Mapapansin po nyo yung seal. Medyo napingas po yung bandang unahan ng seal dito sa bandang kaliwa. Kung mapapansin nyo, buo po yung seal nung kanan. Doon po makikita ninyo na merong sinopress na isang importanteng bagay. Makikita nyo may linya po doon sa may unahan ng natapyas na ulo ng seal. Nawawala po yung pinagkunan ng titulo na 125702. Ito po yung titulo ng ABS CBN. Doon po sa sinubmit nila, 110731, malinaw po yun. Pero doon sa nakuha ko na po na kopya, na-suppress na po yun. Ito po nagiging problema, Mr. Chair. Nung tiningnan ko po yung pinagkunan na titulo, yung 110731, TCT 110731, mabibigla po kayo sapagkat iba po yung lugar na tinutukoy doon, parang barangay Bagong Nayon. At ang area po niya ay 42 square meters. Samantalang yung binigay po nilang titulo sa atin, meron po siyang area na about 44,000 plus square meters. Pagkatapos meron pong annotation sa bandang kanan ng titulo 125702, nakalagay PR 9606. Ang ibig po sabihin ng PR, provisional registration. Pwede po bang makapagbigay ang ABS CBN kung meron kayong kopya ng provisional registration? Nakapagtataka po kasi, pagkatapos ng 53 taon, bakit hindi pa po kayo nakakuha ng titulo? Bakit? At saka bakit po yung, kung totoo pong merong provisional registration, bakit hindi po naka-annotate doon sa titulo ninyo? Dapat po naka-annotate yun. Congressman Marcoleta, bago po sumagot ang ABS, naubos na po ninyo yung oras ninyo. Bagamat papayagan ko pong magbigay linaw ang ABS CBN at kung hindi po kayo magiging masaya sa magiging sagot ng ABS CBN, ay maaari nating pag-usapan itong talakayan na ito tungkol sa torrents titles po ng pagmamay-ari ng ABS-CBN sa Blue Ribbon Committee na po, Congressman Marcoleta. ABS-CBN? If I may be recognized, Mr. Chair. Opo, nirecognize ko na Sir, po kayo, ma'am. Yung pong hinihingi ni Congressman Marcoleta, wala po kaming sagot doon po sa PR number na sinasabi niyo po. Ma'am, yung hinihingi po kasi ni Congressman Marcoleta, pwede niyo po akong itama kung ako'y nagkakamali. Yan po kasi katibayan na kayo talaga ang may-ari po nung lote na kinatitirikan ng ABS-CBN. At Mr. Chairman. ilang beses na po na itinanong ni Congressman Deputy Speaker Marcoleta sa Committee Secretariat kung nasaan ba talaga yung original na torrents title po para mapatunayan
na ang ABS CBN talaga ang may-ari nung lote po na nababanggit. ABS CBN, Mr. Chair, one of the first few hearings, we already brought the original copy of the title, which was already examined here, and we already submitted a certified true copy of the title before the COMSEC. yes, Vice Chairman Mike Defensor. Mr. Chairman, for the record, nabanggit na po ni Deputy Speaker Marcoleta na iba po yung isinumbite na hindi po yun owner certificate of... Iba po yung sinubmit nila, Mr. Chair. Hindi ko po nakita yung original, kung may original. Ang nakita ko po yung Xerox copy. Pero yung Xerox copy po, ang sinasabi, duplicate. Deputy Speaker Marcoleta, sa palagay ko po hindi kayo masaya sa sagot ng ABS-CBN. Kaya gaya po ng nauna kong nabanggit ay maaari natin pag-usapan sa Blue Ribbon Committee yung usapin ng torrents titles ng ABS-CBN matapos po ang usapin sa prangkisa ng ABS-CBN. Pwede rin po, Congressman Mr. Chair. Marcoleta. Ang problema lang ganito, sapagkat walang closure po yung isang subject matter na diniscuss natin, ito po yung reacquisition ng properties ng ABS-CBN. Marirecall po ninyo na yung record ng first arbitration noong 1987, ito po yung nawawala. Pagkatapos nun, nakita natin, pati titulo, questionable po eh. Ang ibig lamang pong sabihin kasi nito, hindi po existido yung original title sa board ng Register of Deeds ng Quezon City. Hindi po maliit na bagay po ito, Mr. Chair. Ito po, nandito po nakalagay ang transmitter, ang headquarters ng ABS-CBN. Kung hindi po nila palilitawin yung original title, questionably po yun. Alam po ba ninyo, dalawang titulo ng 125702? Isa sa kanila at saka sa isang mag-asawang Hunsay. Yun naman po ay 400 square meters. Napakarami pong duda nitong titulong ito eh. Mr. Chairman, Nakaano pa rin po ito, nakakonekta pa rin po sa prangkisa. Mr. Chairman, Naiintindihan ko po, Deputy Speaker Marcoleta, ngunit kagaya po ng sinabi ko, kung hindi po nila maisumite, ang nakarecord po sa Secretariat na nailalagay po sa report ng joint committee ito ay hindi sila nakapagsumite ng original na titulo. At maaari po ninyong ayusin po yung records sa panahon po na maisasubmit po ninyo yung original na titulo. ABS-CBN? Mr. Chair, during one of the hearings, the original copy was already exhibited before this court. At any rate, we have submitted a copy of the certified true copy of the title issued by the Register of Deeds before the committee secretary. Mr. Chairman, Yes, Mr. Chairman. Vice Chairman Defensor, pagkatapos po ikikilalanin ko si Congressman Zarate. Yes, Mr. Chairman, I'd just like to put on record that the Deputy Speaker is not satisfied with the record submitted and that we will continue the hearing on this particular case, the title of ABS CBN, in furtherance of the verification of the Honorable Marcoleta in the Good Government Committee, not anymore in the Franchise Committee. Thank you, Mr. Chairman. Yes, Congressman Zarate. Thank you, Mr. Chair. Much as I want to accommodate, no? Pero marami tayong mga kasamahan nag-aantay, no, na mag-interpolate pa. And gaya lang nabanggit ng lawyer ng ABS-CBN, I can recall na may pinakita silang titulo rito na original, na luma na, and it was inspected, no? Tiningnan ng mga kasamahan natin dito, and they were required to submit a certified true copy, at andyan na yan sa Secretariat. If some of our members are not satisfied, then so be it, no? But hindi totoo na hindi sila nagpakita rito ng original na kopya ng titulo. Mr. Chair, ang pinakita po nila Yes, is Deputy an Speaker owner's Marcoleta. duplicate certificate. Hindi po yun ang original copy. Pwede po bang Hearing suspended.